Paano ba gumawa ng planggana no, nagawa sa semento mga paps? So dito mga paps, kung meron ka pong planggana, pwede mo po yan lagyan po ng buhangin para pinaka-casing o dyan po didikit yung semento para once na matuyo po yung semento na ilalagay mo ay hindi po siya didikit, no? Para madali lang po siya matanggal. At dito mga paps, gagamit ka rin po ng syempre semento para po mabuo. At kung gusto mo naman ng dagdag katibayan, pwede mo po ito lagyan ng kapirasong mga bakal para po matibay. At pwede mo po itong gawin mga paps kung ikaw po ay mahilig sa halaman, pwede mo po siyang gawing pot. Ayan, napakaganda. Kung makikita nyo mga paps, meron ditong diamond disc na tinatabas yan, no? So naging dalawa po yung isang diamond disc, tapos pinag-connecta niya po yung gamit po yung bolt at nut, tapos nilagyan niya po yung ng handle at naging gunting na po ito. So napakagaling po na kanyang idea rito, kahit po sa plain sheet po kayang-kaya po itong gunting na to. At ito naman no, yung takip po ng garapon mga paps, bali binuras niya po yan sa gitna, pinasaka niya po yan ng bolt na nilagyan niya po ng washer, pagkatapos nilagyan niya rin po yan ng glue at ng sponge. So tignan po natin mga paps kung ano po yung gagawin niya po rito. Ito nga mga paps, no, bali nilagyan niya po ito ng nut at ayan, ikinasan niya na po sa barena. At ayan mga paps, kung makikita natin, bali panlinis pala yung purpose ng kanyang DIY rito. At ito naman yung open range mga paps, kung makikita po natin, tinatabasan niya, siguro double purpose po ito. Ayan mga paps, kung makikita po natin. At dito naman meron po itong threaded po na bakal, no? Tapos tinabasan niya po yung pinakadulo at sinaksikan niya naman po yan ng lias. Ito yung mabilisang diskarte mga paps na sa pagmamasilya gamit po itong skim coat. Makikita po natin mga paps na bali buhos niya po dun sa may dingding na po sahagurin niya na lamang po ito ng malapad po na trowel o rodel ng bakal. So napakabilis po ng kanya pag-a-apply po dito ng skim coat, no? Ayan, napakagaling po ng kanyang diskarte rito. Ito mga paps, napakadali lang po ng kanyang paggagawa rito ng concrete baluster. So pag gumamit po siya rito ng makinarya, no, yung umiikot, tapos yung umiikot na yun mga paps, ayun po yung pinaka-pattern niya na nakadesenyo rin bilang baluster. Ayan, makikita po natin, napakagaling. At dito mga paps, no, kung makikita nyo, bali gumamit po dito ng D4 po na PVC pipe, at kung makikita nyo na yung pagtatabas po rito ay medyo pa-slanting, no. So, ang purpose po nito mga paps, ito po ay gagawin pang pala para ipangbuhos po doon mismo sa may poste po na bubuhusan. So, dito mga paps, no, bali binutasan po yung pinakagilid niya at lalagyan po yan ng bakal para maging handle niya po, no? Tapos kung makikita nyo, meron po siyang pinaka-elbow, ayan po yung magsisilbi nating pang handle sa may bandang pitan. So, ayan mga paps, napaka-helpful ng ganitong klaseng tools. Diretso imbudo na rin siya, no? Ito mga paps, panoorin nyo, no? So, dito mga paps, meron po tatlong bakal ho rito na 10mm po ito. Tapos ito po ay ibinibend. So ang gagawin po rito mga paps, no, ito po ay gagawin na pangkadena po para sa bubuhusang poste. So ayan mga paps, kung mapapansin po natin, ibinend po yan. Tapos yung magkasidulo, yung pinakakatapusan po ng bakal ay ibinend rin po na nakahook. So dito mga paps, bali ito na po yung purpose ng bakal nito. So magiging ang lock ho ito para po dito sa may kadena ng poste. So napakagaling. At dito mga paps, no, bali magdi-DIY po rito na panghawak po or tile handle. Pwede ring ceramic stand ang tawag po rito. So dito mga paps, gumamit po rito ng bangkito na plastic. Pwede rin po kayong gumamit ng kahoy or kahit ano na maghahawak po sa tiles kung kayo po ay magpo-45 or magkakat po ng tiles. So dito mga paps, no, bali ito nga gumamit po rito ng bangkito na plastic. Ito po ay magsisilbing tagahawak kung ito po ay ipo-45 degree sa pagputol po ng edge. So ayan mga paps, no, napaka-simple lang, napaka-helpful ho ng ganitong klase pamamaraan. Dito mga paps, no, kung nakalinolyung floor ka pa rin po ang gamit mo sa iyong bahay at nahihirapan ka po magtabas sa corner nito, ang gamitin mo lamang mga paps ay kumuha ka po ng eskwalado po na plywood na sang-ayon po sa eskwala ng iyong walling. At lagyan mo po ito ng double-sided po na tape, tapos ibalik mo po ang iyong linoleum, tsaka mo po tanggalin uli. At dito mga paps, makikita mo na po kung saan mo po banda siya ikakat. So ayan mga paps, napakadaling paraan po yan ng pagkakat po ng pinaka-corner niya, no, para maganda po siya tignan at swak po talaga siya sa sukat. So dito mga paps, pwede nyo po itong gayahin. So napakadali lang po. Paano nga ba gumawa ng mortar laying tools o kilala bilang mortar spreader mga paps? Gamit lamang po itong paring. So dito mga paps, no, ito po ay DIY na paggagawa po ng mortar spreader para po dito sa AAC blocks, para po hindi na po mahirapan galay po ng semento, no? Bali meron na po siyang guide, iilain mo na lang, tapos lalagyan mo ulit, iilain mo na lang, kasi alam naman po natin kapag AAC block po yung pagkagamitan po natin ito, hindi po sasabit ng ating mortar spreader. So ayan mga paps, napakasimple at napakaganda at effective pa.